Binalot ng takot ang mga residente ng siyam na lalawigan, lalo na ang mga mag-aaral na nagbalik eskwela kaninang umaga. Ito ay matapos na yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao. Nangyari ang paglindol na ito sa Socsargen Region sa Mindanao noong June 8, 2026. Kasing lakas ito ng yumanig na paglindol noon sa Northern and Central Luzon, 36 years na ang nakalipas. Ang mapaminsalang lindol na ito ay nagresulta ng malawakang pinsala sa buhay at sa pamumuhay ng mga taong nakaranas nito, partikular na sa Sarangani Province at General Santos City. Ang nangyaring lindol po dito sa amin, specifically Gensan, devastating po nang nangyari. So, lahat po ng structures na nakikita natin, not majority, but there are buildings that are collapsed. Sa lakas po na 7.8 po, wala pong makakatakas na building doon. So, kahit po masasabi nating sturdy or rigid yung isang structure, kahit po yung mga steel structures na we think or we know na matitibay, but still we saw na maraming nag-brittle na mga columns, masonry works or the mga walls na mga concretes or mga CHBs, because yun po kasi unang nag-brittle. Dito sa General Santos City, masyadong mababaw lamang po yung tinatawag natin na shallow ground water level. So, pagkabungkal mo ng lupa rito sa General Santos City, within 1 meter o 2-3 meters, maraming tubig na. So, isa rin po yan sa mga rason kung bakit yung mga structure natin ay nasisettled o di kaya natitilt dahil sa yung kanyang pundasyon ay hindi maayos po yung pag-prepare. Bahagi ng mga naapektuhan ng naturang sakuna ay ang mga kabahayan, kalsada, tulay, schools, business establishments at iba pang kauri nito. Sa construction sector, tulad ng mga infrastructure projects at pagtatayo ng iba't ibang gusali, ay napakahalaga ng ginagampan ng papel ng mga structural engineers. Ang purpose po kasi ng civil engineer, ng structural engineer is to prevent the whole structure na building na hindi po siya mag-collapse totally, even though there are parts or non-structural components na nag-collapse. Sila rin ang inaatasan ng mag-inspeksyon sa mga naapektuhang istruktura kapag may naganap na paglindol. Aside from those visible mga structures or mga buildings na nag-collapse, meron po tayong mga hindi po nakikita ang mga building na we think or saw na parang okay lang siya from the outside. But if you go through the building, you can see that it is not parang safe na po para sa occupants. So, there are taggings po na kahit na okay siya sa labas, nagiging red siya pagdating po sa loob. So, it depends po sa mga visual judgment po ng mga engineers po natin ng OPO po. During our inspections po, we do not recommend anything kasi po every building has its own owner, and then lahat po ng mga may-ari ng mga building, meron din po silang mga personal or private structural engineers. So, we recommend lang po na itong building na ito na hindi po siya safe, kailangan po ng mas detailed engineering structural evaluations. Kabilang ang Iglesia ni Cristo sa mga nagmamay-ari ng maraming mga estruktura sa iba't ibang dako, partikular na ang mga gusaling sambahan nito. Sa Sarangani Province at General Santos City pa lamang ay maraming mga sambahan na yari sa konkreto ang ipinatayo ng iglesia at patuloy pang ipinatatayo sa pangunguna ng pamamahala nito. Sa nangyaring malakas na paglindol sa Socsargen Region ay agad na tumugon ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo upang magkaroon ng evaluation at assessment sa safety at structural integrity ng mga gusaling sambahan sa dakong ito. Palibhasa po ang pamamahala po natin ay mapagmalasakit. Punong-puno po sila ng pag-ibig. Kaya po, ipinadala po nila ang mga kinatawan sa Engineering and Construction Department para makita po kung anong mga kalagayan ng mga kapatid at ang mga lokal po dito po. Sina Engineer Dariel Verano, Engineer Edward Ireneo, kasama ng iba pang mga kapatid na field inspectors
Mula sa INC Engineering and Construction Department, ang sabay-sabay na nagsiyasat sa mga sambahan ng Iglesia ni Cristo sa mga lalawigang apektado ng paglindol. Natutuwa po kami na isagot po sa inyo na ang mga gusaling sambahan po natin ay matitibay po. Bagaman dumaan man po ang malakas na lindol, may mga nasumpungan pong mga minor cracks po, mga hairline cracks. Karamihan po sa mga walls po natin, minor lang po sa mga structural members. Agad po namin ipinaalam sa nangangasiwa po ng tanggapan para po agad na maisaayos po ang mga nasumpungang kasiraan po sa mga gusaling sambahan. Isa sa kanilang mga ininspeksyon ay ang gusaling sambahan sa lokal ng General Santos City na kung saan ang syudad na kinatatayuan nito ay nagkaroon ng malalaking pinsala. Ang konkretong sambahang ito sa lokal ng General Santos City na idinisenyo pa ng pamosong arkitekto na si Ginoong Carlos Santos Viola ay ipinatayo at itinalaga sa Diyos noong March 17, 1970. Mabilis po namin ipinarating sa aming pong mga nangungunang, mga naganap, at nagbigay po sila sa amin ng direktiba na kung anong maaaring gawin po para ito po ay agad-agad na maiayos. Nagpadala po kagad sila ng mga tauhan para po maayos po ang mga nasumpong kasiraan. Safe pa naman yan. Yes po, it's safe po. As long as, pwede po naman siya i-repair. Bagaman maraming naidulot na pinsala ang naganap na 7.8 magnitude na lindol, ay marami pa ring dapat ipagpasalamat sa Diyos ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung ipagpapasalamat po ay marami talaga po. Sapagkat nakita po namin mga kalagayan ng mga kapilya po. Talagang naging matatag po ito sa kalamidad po. At ang mga kapatid po, nakikita din po namin. Nandyan po silang masaya po silang patuloy po na gumagawa ng mga paglilingkod po. Mga halimbawa pagsamba po. Sa mga nasumpungang kapinsalaan, bunga ng malakas na paglindol, ay tinitiyak ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na angkop pa at patuloy pang magagamit ng mga kaanibang kanilang sambahan sa mga ginagawa nilang paglilingkod sa Diyos. We are really amazed by how the structure of the Iglesia ni Cristo houses of worship are built, and we are amazed of how they studied about the soil, the geotechnical investigations that they have done before putting up a church po. Sa gusaling sambahan po ng Iglesia ni Cristo naman ay alam natin kung gaano siya katibay. Kasi alam natin kung paano siya pinaghandaan. Nung una pa, ganun po ang naging pananaw ng mga unang gumawa nito, kung kaya napaghandaan ang mga ganitong mga sitwasyon. Noong una pa man po ay sinusunod po ng kagawaran ang pagsunod po sa pagpapatayo ng mga gusali, sa pagsunod po sa National Building Code of the Philippines. Yung National Structural Code of the Philippines na sinusundan po ng mga civil engineers para ma-design po ng maayos ang mga gusali po. Sa maintenance po at paggamit mo ng tamang materyales at hindi po tinitipid ang mga materyales. At nandun na rin po ang pagmamalasakit ng mga kapatid sa paggawa at sa pagtatayo ng gusaling sambahan. Mula po rito sa General Santos City, South Cotabato, ako po si Engineer Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.